Sada sa News Patrol. Area supervisor sa usa ka soft drinks company nadakpan nga namaligya og gituho ang shabu. Og nabunturan pulis mihimo og bloodletting activity. 9,000 cc sa dugo ang natigom. Mga kapamilya, niyan ang mga detalye sa ikaduhang ratsada sa News Patrol. Samara ng usa ka lalaki humana dunggaban sa iyang kapuyo kagabi. Ani ang report ni Danjo Revilla. Nagkadugo ang walang kamot nga gidala sa San Pedro Police Station si Roger Putong. Humana dunggaban sa iyang kapuyo nga si Jacqueline Libios sa Purok 5 Barangay 76A Davao City pasado alas 10 kagabi. Matod sa biktima, nga kalit na lang miuli sa ilang balay ang iyang kapuyo nga lango sa ilim ng makahubog ug kalit nagwild. Dihang iyang gibuyag, kalit na lang siyang gidunggab. Inato sa mga kong ginikahan ako kay wa may nilungag dito ko nikaon sa among balay namo. Tingala ko paguli sa balay nako. Na naman siya dito. Nagunit na magkutsilyo. Mo to paglung gidunggab ko niya, natapik nako. O tingala ko siya nakaon niya, nakita mo siya nakainom niya na siya. Gihimak ka kinuni Jacqueline nga gidunggab niya ang iyang kapuyo. Nagulat ko silyo ya. Ganito man niya, naana ang iyang kamot, nahiwa ang diri. Talaga po nga ako, sir. Sa masulti ka mga dunggaban? Pasensya na. Na-recover sa mga pulis ang kutsilyo nga gigamit ni Libios. Dili na lang mo file og kaso ang biktima apan nakadesisyon kining dili na sab makigpalig sa iyang kapuyo. Danjo Revilla, ABS-CBN News. Area supervisor sa sikat nga soft drinks company ang nadakpan sa polis human na maligya og gingong illegal nga droga. Si Bona Pamplona sa report. Human ang sobra bulan nga surveillance, nadakpan na gyud pinaagi sa drug buy-bust operation sa hinios ang puwersa sa Digos Police ug Provincial Illegal Drug Special Operation Task Force sa Davao del Sur nga si Romel Banaran Crisologo sa Barangay Zone 1, Digos City. Kumano na mo ni, doon na mo kaning baligya or itong behind sa pagbebenta ng illegal drugs, particular to itong shabu. Sana maging warning sa kanila to. Hindi kami titigil hanggat di namin sila maubos. Kasi kawawa ang pamilya. So, hinto na kayo sa pagbibenta para wala na maging drug addict dito sa ating probinsya. Nagdumili si Crisologo sa pagpa-interview. Nakuha gikan sa possession sa suspect ang usa ka sachet sa shabu, cellphone ug buy-bust money. Ma'am, hindi lang ako magpa-interview, ma'am. Initially kanina, tinanong ko bakit nagbenta. Sabi niya hindi man daw siya pusher. According to him, user lang siya. Gawa niya lang itong pagbibenta dahil gusto niya magsabong. Sukad Agosto, paglingkod ni Manalang isip OIC Station Commander sa Digos Police, si Crisologo na ang ikapito nga nadakpan sa Digos Police pinagi sa buy-bust operation. Bona Pamplona, ABS-CBN News. 9,000 cc sa dugo ang natigom atol sa bloodletting sa kasundaluhan o kapulisan sa Compostela Valley. Si Claire Cornelio sa report. Nanguna sa pag-donate og dugo si Chief Inspector Julius Borja, hepe sa Nabunturan Police atol sa ilang bloodletting activity sa Nabunturan Police Station subay sa selebrasyon sa ika-113th Philippine Civil Service. Ang pinakagwapo gyud nga atong nabatian karon, atong nabati kana bang makahatag ta og dugang kinabuhi sa uban. Mao gyud pinaka-importante kung mohatag ta og dugo. Kapin 20 ka mga pulis ug sundalo ubos sa 66th IB ang nakadonate og dugo pinaagi sa Red Cross Davao del Norte chapter. Gitagaan og blood donor card ang nakadonate og dugo. Din pwede nilang makuha og balik kuno galing sila nasab ang manginahanglan og dugo. Actually dako ginig matabang sa amoa kay kung kintahay walay dugo ang isa ka chapter manggod namo. Ihatag namo na kay ang amo amang namin network sa Red Cross nga kung kinsa ang kulang ang dugo dito i-ship namo. Sumala ni Dr. Danielo Robilios, bintaha nga magpakuha og dugo aron sa iyong mahibalan kung positibo sa sakit sama sa hepatitis A, B ug C, HIV/AIDS ug malaria. Ang mabenefit nimo kay kung mo-donate ka, dunay 5 mandatory testing ang himuon. Kapi 9,000 cc sa dugo ang natigom sa gihimong bloodletting activity. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Huwag mo katong mga balitang naglangkod sa News Patrol karong buntaga, mga kapamilya, at ang iandaghan pa mga balita unyang alas 5:15 sa hapon sa TV Patrol Southern Mindanao. Daghang salamat.
pag-recycle mga kapamilya unsa ba ang pwedeng buhaton sa inyong mga nagkalat nga basura? Kabalo ba mo nga pwede pud ni pagkakitaan kana aton siren sa negosyong swak? Gikonsiderang usa sa pinakalimpyong syudad sa Pilipinas ang Davao City, gani pinaagi sa ordinansa sa striktong pagpatuman sa pagsegregate sa basura. Mas madasig pagayud ang mga Davaoenyo nga himuong limpyo ang ilang palibot. Usa sa mga barangay nga aktibong nagatuman sa balaod ang Barangay Vicente Hizon. Duna sila unique nga estratehiya sa pagkolekta ug mapangwartahan ang mga basura. Na-implementar nato ang Barangay Ordinance bahin sa Solid Waste Management sa 2012. Ako kay tabang ni kaya ang atong ordinance manggod nagasulti sa mga constituent diri sa ato ang barangay sa mga subdivision na unsay ilabay ana adlaw, unsang oras sa ilabay, asa ilabay. So dako kay diferensya kay mga tao manggawas man sila nya ilabay nila basura dito sa collection station. Ang paagi sa barangay, ginagaling ang food waste ingon man biodegradable materials aron himuon kining fertilizer kon soil conditioner. Busad akong tabang na ang 75 ka mga garbage bins nga makolekta sa mga basurero. Sulod ang mga biodegradable waste aron himuong fertilizer. Dako ang makwarta sa barangay kaysa usa ka sako. Pwede na nimong mabaligya og 100 pesos. Ug dili mo ubos sa 3,000 pesos ang ilang halin kada bulan. Depende sa ilang production o gidaghan sa mamalitay. Ang ilang halin maoy ginagamit sa pag-maintain sa maong Material Recovery Facility kun MRF ug 20% niini mupadulong sa mga garbage collector. Among halin ginagamit namo sa maintenance sa MRF labi na sa kining suga, tubig. Tapos maintenance sa amo ang truck. Ang income diri sa MRF naa kami mga crew tanan diri sa MRF nami 20%. Tungod sa advokasya sa barangay, nakadaog sila sa 1 million peso challenge on solid waste management sa miaging tuig. Ilang plano nga mopalit og mas dakong grinder aron ilang magaling ang mga lawn garbage. Kining proyekto dakong tabang aron mamenosan ang basura sa barangay kay ang basura nga abi nimo dili na mapuslan pwede pa diayng makwartahan. Ayan mga kapamilya, price of the week sa tatag na lang ninyo ang presyo sa itong premyo for this week ng sa ka rice cooker. Claude, saan ba nila pagdatag na? Simple lang kayo. Itagnoon yung presyo pinaagi sa pag-post sa fanpage ng May Buntag Mindanao Official. Ug tomorrow, yan ang sa ginatong winner sa rice cooker. Ayan, syempre, daghan sa lang mga nag-post sa ilang mga greetings sa atong official Facebook fanpage. Una diha, no, si Arnel Caballero nag-greet og good morning sa iyang mga diha sa taga Hall of Justice sa Panabo City. Ingon niya nga happy anniversary sa daw sa Mayong Buntag Mindanao. Sometimes si Rodeline Ilustre miingon good morning sa mga viewers sa MBM ug greet kanatog happy 20th anniversary. Good morning sab sa iyang mga friends sa Tubok ug ang Uraya Girls. Uraya Girls, yes. And happy viewing sub sa tanang CSSDO employees. Gikan ka na kang Astred Kahes. Ayan, ugnal, dili daw kompleto ang buntag ni Ivy Valley kung wala ang presko nga balita sa May Buntag Mindanao. Good morning daw sa iyang mga silingan sa Apocon, Tagum City. Yes. Post lang mo sa inyong mag-greetings sa mga kapamilya. Siyempre, kung naman mga activities sa komunidad o sa inyong eskwelahan, pwede ninyong i-post ka na sa official Facebook fan page sa Mayong Buntag Mindanao aron i-feature nato na dinhis sa atong show. Yes, and duyog po sa 20th anniversary sa May Buntag Mindanao mga kapamilya. Tomorrow, dunay may tabong lingkod kapamilya para sa inyo na mga kapamilya na i-bloodletting, libreng gupit, eye check-up, BP ug livelihood training. That's gonna be at People's Park. Magsugod sa alas 6 sa buntag hangtod alas 11 busa magsayuta para sa iyong makaparehistro. Kita-kits! Ayan, o syempre, ugma sad mga kapamilya ang ato ang anniversary day. No? Yes. Napay mga pasabog, napay mag-perform. Na-pressure ba ako sa inyong performance na kami ni Francis na po tomorrow. Regalo po natin sa atong mga kapamilya. Siyempre, thank you sa Dino kang sa Mila and Langga Teves of Mila's Catering for our breakfast. Marlon Escalicas
of Camellia and Girly Balaba. Ayan, pasalamatan po natin sponsor sa MBM Mags, sa damit na Michelle Precioso, Informal Swimming Center, Cool Smiles, Slaybear, Pick and Gold, Metro Lifestyle, First Capes, and Dream Home Furniture. And thank you lang sa Jewel Charms. Naghatag sa bag sa kwa. Thank you, Jewel Charms. Okay, o gugma mga kapamilya, tangi ang ato ang live coverage na sa ato ang anniversary day sa Maayong Buntag, Mindanao. Diya sa People's Park, live ta diya sa People's Park, alas 6:15 sa buntag. Ay, ito mga kapamilya, pwede mo join po dito para makiselebrate sa ato ang 20th anniversary. Okay mga kapamilya, hang tunog mag-uban-uban gihapon ta, dinhilang sa inyong paboritong morning barkada, dinhilang sa Maayong Buntag, Mindanao!